Matapos po ang 50 araw, salamat sa Diyos at nag-file na rin ng kauna-unahang pleading ang mga abogado ni Tatay Digong para siya'y mapagpalaya. Ito po ay isang challenge sa jurisdiction ng hukuman na matagal ko na pong sinasabi na ito talaga ang dapat i-file. Tsaka na yung provisional release kasi kaya ng sinabi ko dati sa inyo, no, ang provisional release, wala po ako nakita na kahit sinong akusado ng core crimes, gaya ng crimes against humanity na ginamit nila kay Tatay Digong na nabigyan ng provisional remedy. Tsaka yung provisional remedy, hindi rin sa Pilipinas yan, sa ibang miyembro ng ICC. Pero mabuti naman, after 50 days, na-file na itong challenge to the jurisdiction na parang motion to dismiss. Ang hinanakit ko lang, bakit naman pinayago matulog sa kulungan ng 50 araw ang ating Tatay Digong bago mag-file ng ganitong lack of jurisdiction. Siyempre, alam nyo na ang dahilan yan. Ang linalaman ng petisyon ay dahil nga po pangalawang taon na nasimulan ang preliminary investigation ng hukuman at dahil dyan ay lampas na isang taon na dapat nagsimula ng preliminary investigation ng police. Ang rationale po nito, ang Rome Statute po hindi mandatory. Libre ang mga bansa magdesisyon kung sumapi at libre ng mga bansa na magdesisyon kung sila bibitiw na sa ICC. At kapag sila ay nagdesisyon na bumitiw, hindi naman ibig sabihin na forever sila ay may duty to cooperate. Nakasaad mismo sa tratado, Rome Statute at sa desisyon ng Burundi na kinakailangan simulan yung trigger to the court's jurisdiction, which is the preliminary investigation, sa loob ng isang taon matapos ang deposit of instruments of ratification. Ang sasabihin ng prosecution, yung preliminary examination daw ay nasimulan doon sa unang taon kung kailan bitiw ang Pilipinas. Pero yung preliminary examination, hindi po yan sakop ng formal na stage ng ICC. Yan po ay lahat ng sources pwede tignan ng prosecution para malaman niya kung talagang magdediretso siya sa preliminary investigation. Ang kauna-unahang pagkakataon na nagtitrigger sa court's jurisdiction ay yung preliminary investigation at yan po ay nasisimulan kapag humingi nga po ng leave of court sa pretrial chamber na magsisimula ng preliminary investigation. Diyan po tayo natalo. At ang dahilan na kaya tayo natalo ay unang-una, hindi inallege ng Office of the Solicitor General yung lack of jurisdiction. In fact, isang paragraph lang po sinabi nila sa pre-trial chamber na UN Charter pa in-invoke nila. No? Hindi nila diniscuss kung ano yung epekto ng pag-withdraw at yung pagsisimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo mag-withdraw. No? At sabi nga ng Appellate Tribunal naman, ang sabi nila, hindi mo inallege yan during the pre-trial chamber proceedings, di mo po pwedeng i-allege yan for the first time on appeal. So malinaw po, wala pang desisyon ng ICC sa jurisdiction pagdating sa tinatawag na rationale temporal. Kasi yung rationale temporal, sabihin natin may jurisdiction dun sa subject matter, sako pa ba pagdating dun sa oras? Kasi temporal is oras. At yung oras na sinasabi ko nga, yan ay isang taon matapos na mag-withdraw tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Well, mabuti po. Yan naman po ang ginawa ng grounds ng dalawa nating dayong abogado. Pero wag naman nating isipin na yung dalawang abogado lang nakaisip niyan, ha? Matagal ko na pong sinasabi yan. Ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin palibasa walang Pilipinong abogado na walang Pilipino na may alam sa proceedings sa ICC. Paulit-ulit ko na pong sinasabi yan at nagagalak naman ako na itong si Professor Jacobs, yan ang sinulat niya. Naniniwala po ako na magaling po talaga itong Professor Jacobs. Yan po ay nagtuturo din ng International Criminal Law at bihasa rin, talagang nagrepresent po yan ng mga akusado sa ICC. No? At hindi po siya nag-enter at bumitiw. No? Dahil ang mga nagpanalo naman po dun sa Bemba case ay ibang abogado po. No? Hindi nating abogado, pero ang gusto ko sanang kunin na abogado natin, yung nagpanalo kay Bemba. But in any case, we are finally happy na after 50 days na kinulong nila si Tatay Digong, meron na tayong motion to dismiss. No? Dahil ngayon, kinakailang desisyon na yan ng hukuman. Ako'y kampante na talaga magdidesisyon ng hukuman. Kasi nga kung babasahin nyo yung desisyon doon sa whether or not magtutuloy ang preliminary investigation, sinabi talaga nila, hindi ito desisyon sa jurisdiction ng hukuman kasi hindi inallege ng Pilipinas. At hanggang ngayon po, sinisisi ko ang Office of the Solicitor General, bakit hindi linabas yan? Dahil ang kwento po niyan, bago naman ako tumakbo nung eleksyon, noong 2022, ako po yung nanguna doon sa interagency na body na binuo para nga sumagot dyan sa request ng ICC kung magtutuloy nga ang preliminary investigation. Nagulat na lang po ako na kumuha sila ng isang abogadong dayuhan at hindi na pinadaan sa ating mga Pilipino ang kasagutan. No?
Pero yun nga po, nalulungkot ako na hindi inallege ang lack of jurisdiction. Ang inallege lang nila yung tinatawag na complementarity na nagsasabi na hindi magtutuloy ang proseso kapag ang mga lokal na hukuman ay able and willing. Ang sabi ng pre-trial tribunal, dahil hindi ka nag-discuss ng lack of jurisdiction, inaamin mo na merong jurisdiction. Pero ganun pa man, dun sa desisyon ng pre-trial chamber, sinabi talaga nila, hindi ito desisyon sa jurisdiction. Hindi kasi inallege in the first place yung lack of jurisdiction, so hindi sila kinakailangan magdesisyon. At ngayon, ito yung pagkakataon na dapat magdesisyon sila. Kampante po ako na madidismiss ang kaso for lack of jurisdiction dahil meron ng desisyon doon sa Burundi at meron pang bagong desisyon na in-invoke itong si Professor Jacobs. Maraming salamat, Professor Jacobs. Iba po talaga kapag professor ang gumagawa ng pleadings, up to date po talaga sa jurisdiction. No? So in any case, yan po yung suma total ng final ni Tatay Digong at naniniwala po ako na bagamat matagal ang proseso pagdidesisyon dyan, sa Pilipinas po kasi 90 days upon submission for resolution. Ito po siyempre, sasabihin mo ng prosecution na sumagot. Hindi ko po alam bakit dito sa Europe napakatagal nila gumawa ng pleadings. Mantakin mo 50 days bago mo nakagawa nitong challenge to the court's jurisdiction. Hindi po ako magtataka kung ang prosecution hihingi na naman ng 50 days. Meanwhile, 100 days total na nakakulong si Tatay Digong. Kung kakilala ko yung aking dating amo na yan, ni isang araw ayaw talaga niyang makulong at mahusgahan ng mga dayuhang mga husgado dahil paulit-ulit niyang sinasabi tanging Pilipinong mga mahistrado lang ang dapat maghusga sa kanya at dahil tayo malaya at suberenyong bansa, dapat mga hukumang Pilipino lang ang magdedesisyon. Okay. Now, ang tanong, bakit hinuli muna ang dating presidente bago ilantad sa kanya ang mga ebidensya na naging dahilan pag-issue ng warrant of arrest? Siyempre, sa ating mga Pilipino, parang mali yun kasi hindi ganyan ang sistema natin. No? Pero alam niyo po, i-explain ko sa inyo kung bakit ganito ang proseso sa ICC at ano yung sinusunod nating proseso sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, bago magkakaso sa hukuman, dadaan muna tayo sa proseso ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation po yan ay kaya narariyan yan at karapatan yan ng lahat ng akusado sa hukuman para malaman nga kung mayroong krimen at mayroong bang sapat na ebidensya na posibleng yung nasasakdal nga ang gumawa ng krimen. Bakit nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi unang-una, hindi dapat masayang ang panahon at ang resources ng gobyerno para litisin yung mga hindi naman mapapatunayan nagkakasala sa hukuman. At syempre, para naman sa mga respondent o akusado, para hindi rin sila masubject doon sa gastos, sa pagod at oras, at syempre, yung emotional distress na talaga namang nasa-suffer ng mga tao kapag meron silang kaso sa hukuman. So, ang preliminary investigation sa Pilipinas para sa gobyerno at para sa akusado nang sa ganon, hindi sayang ang panahon, hindi sayang ang oras at yung emotional distress na dinudulot ng pagkaso. So, ganyan po ang sistema natin. Anong problema sa sistema natin? Ang problema sa sistema natin, kung walang pera ang mga nagdidemanda, paano sila makakakalap ng ebidensya? In fact, ang ginagawa ng mga piskal sa preliminary investigation, iniisip nila na kami ay quasi-judicial para silang piskal. So hindi sila nakikialam sa investigasyon. So, on their own, ang mga biktima sa pagkakalap ng ebidensya. Kung wala silang pera na para magkuha ng abogado na kakalap ng ganito mga ebidensya, hindi sila makakasampa ng kaso sa prosecutor man lang. Kaya talagang parang mahirap maging biktima sa atin dahil kung wala kang sapat na pera para magsampa ng kaso sa piskalya, hindi ka makakaroon ng katarungan. No? Siyempre po, ang mga pulis, pwedeng sila rin magsampa. At karamihan naman ng mga kaso na walang pera yung mga private complainants, yung mga nagreklamo, pulis ang nagsasampa. Pero ganoon din po. Mahina po sa law on evidence sa mga pulis. Gaya ng mga sinampan nila sa akin, ang ebidensya nila doon sa qualified theft na meron daw conspiracy, hindi naman ako gumawa ng kahit ng elemento ng human trafficking, wala ring ebidensya sa collusion, sampa lang sila ng kaso. Samantalang, kung meron talagang abogado na tumulong para ihanda yung tinatawag ng mga complaint affidavits, dapat yan, pwede nang maisampa sa hukuman. Sa sistema rin po natin, lahat ng records ng piskalya sa preliminary investigation, yun na rin ang nagiging basihan ng court files kapag nakarating na sa hukuman para paglilitis.
In fact, ngayon po, sa bagong rules ng Korte Suprema, importante na sa simula pa lang ng kaso sa hukuman na lahat ng ebidensya ay ilabas na ng prosecution. At ganun din ang gagawin ng depensa, no? Which is a process na